Patawarin tayo ng Diyos. Kung may mga punto ng buhay na siniset aside mo si Jesus Christ. Patawarin tayo ng Diyos na may mga desisyon ka sa buhay na parang Lord, huwag kang makialam. Kaya mo. Patawarin tayo ng Diyos. Hindi natin kaya ito nang wala ang Panginoon. Hindi mo kaya manalangin talaga eh. May mga panalangin na sobrang lalim sapagkat sobrang din yung sakit, sobrang din yung hirap na sabihin sa Panginoon. Pero alam mo, may banal na Espiritu Santo na kaya niyang basahin ang mga bagay na hindi mo sabi. Ang buong katawan natin, kung bibilangin mo, meron tayong more or less 70 organs. 70 organs. One missing. Lahat ng organ, kahit gaano ka-healthy yung organ, pag wala ang puso, patay. Sana mo ba niyo yung sinasabi ko ngayon gabi? Kahit na sa atin lahat ng ingredients sa church na to, pero wala ang Panginoong Jesus Cristo. Mga kapatid, patay. Because sabi ng prophet, okay, God loves me, sabi niya. But I found out, sabi niya, Christ is the heart of God. Ang puso daw ng Diyos si Kristo. The heart of Christianity is Jesus Christ. Na siya dapat ay hindi pwedeng mawala sa aming kalagitnaan. Lalo-lalo sa puso ng mananampalataya. You cannot take Him away. You can take the Bible away. Pwede mong alisin ang Biblia sa church na to. Pwede mong alisin yung mga nagsudyaan sa gilid na mga babasahin sa church na to. Pwede mong alisin ang mga instrumento sa church na to. Pwede mong, wala tayong upuan sa church na to. Wala tayong pulpito sa church na to. Pero hindi mo pwede alisin ang Panginoong Jesus Cristo sa church na to. Kasi magiging pugot ang church na to. Wala itong ulo. The church is just gathering lang. No? Ang Bible, libro lang. Wala itong Espiritu Santo, letra lang. At pwede tayo mamatay. The letter killeth, sabi ng Bible. But the Spirit gives life. May buhay na ang preaching kapag ito ay dinadaluyan ng banal ng Espiritu Santo. Nagiging totoo lang ang prayer kapag inaatid ito ng banal ng Espiritu Santo. Kung ang prayer walang Espiritu Santo, words lang yan. Hanggang ceiling lang yan. Okay? Ayaw natin yun na church. Gathering lang. Ang doctrine. Mangaral si pastor, magtuturo si pastor, may PowerPoint pa si pastor. Pero information lang. Wala itong impact. Walang na posisyon. Walang naayos. Kasi kulang. Kasi may missing piece. It is without Jesus Christ on the scene. Matthew chapter 28 verse 10. Sinabi ng Panginoon sa kanila, "Be not afraid. Go tell my brethren that they go to Galilee, and there shall they see me." Verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay, so bago po banggitin yung ating topic, because actually ang topic natin is what is this message? What is our prayer? What is this life without Jesus Christ? Kung kaya ang mangyayari sa atin, kung meron tayong mensahe, pero wala si Jesus Christ. Meron tayong prayer, pero wala si Jesus Christ. Meron tayong tinatawag na spiritual life, pero wala mismo yung Espiritu Santo. Okay? You only notice something na mahalaga kapag ito yung nawawala. Appreciate mo, no? Ako kung nakikita niyo ko, no? Pansinin niyo mabuti.
na ma-appreciate mo lang yung mga bagay kapag ito'y nawala. Sa ngayon, hindi mo masyado ma-appreciate yung kuryente. Pero subukan mong mag-brown out. Hahanapin mo yung kuryente. Alam mo, ganyan-ganyan lang yan, mga kapatid. Ngayon, hindi mo ma-appreciate yung oxygen na ginagamit natin para huminga. Hanggang mahirapan kang huminga. Mas struggle ka sa paghinga. Hindi mo ma-appreciate minsan ang magandang kalusugan hanggang ikaw ay magkaroon ng karamdaman. No? Hanapin mo yung lakas, yung ganda ng iyong kalusugan pag ikaw ay nagkaroon na ng mga karamdaman. Hindi natin minsan ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Hanggang ito'y mawala, doon mo na siya hanapin. Doon mo na siya ma-appreciate. Kahit na isang tao, yung presensya ng isang tao, kapag lagi siya nandyan, ano naman pamayan, patiin. Pero subukan mo mawala siya dun sa upuan. Diba? Doon mo siya hanapin. Absence of something reveals its true importance. Kapag wala na, or wala siya, wala yung bagay na yun, doon mo hanapin. Doon mo makikita yung halaga niya. Pag wala na siya. So I want to also ask this question na what happened? Ano mangyayari if Jesus Christ is missing? Paano magwala si Jesus Christ? No? Hindi ko sinasabi na wala siya sa Bible. Hindi ko sinasabi siya na wala siya dito sa church. Wala siya sa preaching. Of course, ang preacher gagawin niya lahat na mag-isentro kay Jesus Christ. Pero, what if sa lahat ng ginagawa natin, sa aming puso wala siya? In our hearts. Not in the Bible, not in the church, not in the preaching na dinidiscuss ni Pastor. Pero, paano kung wala siya sa mismong puso mo, pero ginagawa mo yung mga bagay na ito? Gaano nga ba ito kadelikado? Na gagawin mo ang isang mga bagay, pero wala siya sa mga bagay na ito. Pero akala mo nandun siya. Akala mo kabahagi siya. Isipin mo na lang yung isang tao na mag-bake ng cake. Nasa kanya ang harina, nasa kanya ang asukal, nandoon na yung butter, nandoon na yung itlog. It looks complete. Parang nandoon na lahat ng ingredients. Pero along the way, oh my, wala pala ang baking powder. Kung sino man marunong mag-bake, naiintindihan nyo. Akala mo sa picture, mukha siyang cake. Pag minix mo yan, yung mga ingredient na yan. Pero sa totoo lang, pag yan binake mo kapatid, hindi siya magmumukhang cake. Kasi wala siyang baking powder. It will never be what it meant to be. Kasi kulang eh. So ganun din, ang isang mananampalataya, pwede siyang may pagmamalaking church attendance. Pwede niyang ipagmalaki din or sabihin na alam niya ang doktrina, alam niya ang mensahe, alam niya kung ano ang pinreach ni Pastor. Pero sa lahat ng alam na yan, wala yung Jesus Christ mismo na natanggap niya sa puso niya. Nahalaga pa kaya yun? Ano kaya ang magiging resulta niyan, mga kapatid? Imagine mo na may tinitingnan kayong picture. Group picture. Lahat masaya sa picture. Everyone is smiling. And then suddenly someone says, wala yata. Ay, wala si ano sa picture na to. Lahat ang ngiti, lahat nandun. Pero, wala si ano. Merong isang tao na wala doon, at alam mo, lahat ng mga mata, magpupos, at hahanapin yung nawawala na yun, ano kaya nangyari sa kanya? Bakit kaya siya wala sa picture na yan? It will change the whole picture. And I want tonight, mga kapatid, maaari simple lang itong binibitawan ng mga salita. Pero I want you to see the spiritual picture sa loob ng church. Na natutuon ka, you may have worship. You may have the song. You may have the praises. You may have the instrument, the guitar. You may have everything needed in worship.
At sa worship, ang mga lyrics, kasama ang doctrine natin doon, kasama ang pinanampalatayanan natin doon, at meron tayong iglesia na sinisilungan. Pero wala doon yung Kristo na dapat sa Panginoon. Someone, capital S, someone is missing. Na hindi pala si Jesus ang nakasentro pala yung tugtog. Ang nakasentro pala yung lyrics lang. Ang nakasentro pala yung tinig lang. Yung boses lang, yung pinapakinggan lang, pinagtutuunan ng pansin. Hindi talaga yung dahilan ng kanilang ginagawa. So, without Jesus Christ, if Christ is missing, especially in our heart, do you think we can get something out of it? Or, para tayong paikot-ikot lang? Yan ang gusto kong bitawan sa gabi nito. And Luke, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kasama mo ako. Hindi ako mawala. Kahit sa dulo pa daw ng sanlibutan. John 20:31. Bago po ako. Lahat daw ng ito na nakasulat, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Jesus is the Holy Spirit, as Christ is the Holy Spirit. So yung Son of God is the Holy Spirit Himself. And that believing, sa iyong paniniwala at pananampalataya, ay magkakaroon ka ng buhay sa pamamagitan through His name. Yung buhay na yung sa kanyang pangalan. Lahat tayo may pangalan. Ako'y nabubuhay sa pangalan ni Nelson Nabo. Ako'y nabubuhay sa pangalan ng Nabo. Pero one day, mabubuhay ka hindi sa pangalan ng Nabo. O kaya sa pangalan ng apelido ng nakataw-taw, apelido ng iba niya. Ikaw daw ay nabubuhay sa pangalan niya. Yan daw magiging dahilan ng iyong ikabubuhay o dahilan ng iyong buhay sa pamamagitan ng pangalan niya. Kaya tatawagin kang Christian because it's Christ in you. Ang Diyos na magpala sa kanyang mga salita kaya mga kapatid. Sa gabi ito ay Amen, nais kong mausap ng isang kaisipan. Bago ko sabihin ang titulo, bago tayo mag-reflect sa mga binasa natin ng versikulo, so ito lang, ang Panginoon lang ang pwedeng mag-touch ng mga versikulo. Kung hindi niya bubuksan sa atin yun, hindi natin yung maunawaan, mga kapatid. So ako ay didepende sa Panginoon sa gabi ito. And this week is a pretty challenging week for me. That's why you have to pray for me further. At talagang bumalik na po ako sa parabagang graveyard shift. Ginagawa po yan, mga kapatid. So, pag-pray po ako na mas lalo kong patulan ng ministry, mga kapatid, the ministry na binigay ng Panginoon sa lugar na ito. And ang panalangin po ninyo ay napakalang bagay. Even the prophet said na the secret of this ministry is the prayer of the brethren in Branham Tabernacle. So ganoon din po dito, wala akong pastor na magaling, malakas, kapatid na kaya niya na wala ng mga panalangin ito. So sa biyaya ng Diyos ay patuloy akong magamit ng Panginoon. With full strength, full attention, hindi po ang prayer day. So bago po magitin yung ating topic, because actually ang topic natin is what is this message? What is our prayer? What is this life without Jesus Christ? Kung kaya ang mangyayari sa atin, kung meron tayong mensahe, pero wala si Jesus Christ. Meron tayong prayer, pero wala si Jesus Christ. Meron tayong tinatawag na spiritual life, pero wala mismo yung Espiritu Santo.
Okay? You only notice something na mahalaga kapag ito yung nawawala. Ma-appreciate mo, no? Ako kung nakikita niyo ko, no? Pansinin niyo mabuti. Na ma-appreciate mo lang yung mga bagay kapag ito yung nawala. Sa ngayon, hindi mo masyado ma-appreciate yung kuryente. Pero subukan mo mag-brown out. Hahanapin mo yung kuryente. Alam mo, kaya-ganyan lang yan, mga kapatid. Ngayon, hindi mo ma-appreciate yung oxygen na ginagamit natin para huminga. Hanggang mahirapan kang huminga. Mas struggle ka sa paghinga. Hindi mo ma-appreciate minsan ang magandang kalusugan hanggang ikaw ay magkaroon ng karamdaman. No? Hanapin mo yung lakas, yung ganda ng yung kalusugan pag ikaw ay nagkaroon ng mga karamdaman. Hindi natin isa ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Hanggang ito'y mawala, doon mo na siya hanapin. Doon mo na siya ma-appreciate. Kahit na isang tao, yung presensya ng isang tao, kapag lagi siya na dyan, well, ano naman tamayan, matigil. Pero subukan mo mawala siya doon sa upuan. Diba? Doon mo siya hanapin. Absence of something reveals its true importance. Kapag wala na, or wala siya, wala yung bagay na yun, doon mo hanapin, doon mo makikita yung halaga niya, pag wala na siya. So I want to also ask this question na what happened? Ano mangyayari if Jesus Christ is missing? Paano pag wala si Jesus Christ? No? Hindi ko sinasabi na wala siya sa Bible. Hindi ko sinasabi siya na wala siya dito sa church. Wala siya sa preaching. Of course, ang preacher gagawin niya lahat na mag-isentro kay Jesus Christ. Pero, what if sa lahat ng ginagawa natin, sa aming puso wala siya? In our hearts. Not in the Bible, not in the church, not in the preaching na dinidiscuss ni Pastor. Pero, paano kung wala siya sa mismong puso mo, pero ginagawa mo yung mga bagay ito? Gaano nga ba ito kadelikado? Na gagawin mo ang isang mga bagay, pero wala siya sa mga bagay na yun. Pero akala mo nandun siya. Akala mo kabahagi siya. Isipin mo na lang yung isang tao na mag-bake ng cake. Nasa kanya ang harina, nasa kanya ang asukal, nandoon na yung butter, nandoon na yung itlog. It looks complete. Parang nandoon na lahat ng ingredients. Pero along the way, oh my, wala pala ang baking powder. Kung sino man marunong mag-bake, naiintindihan nyo to. Akala mo sa picture, mukha siyang cake. Pag minix mo yan, yung mga ingredient na yan. Pero sa totoo lang, pag yan binake mo kapatid, hindi siya magmumukhang cake. Kasi wala siyang baking powder. It will never be what it meant to be. Kasi kulang eh. Okay? So, ganun din. Ang isang mananampalataya, pwede siyang may pagmamalaking church attendance. Pwede niyang ipagmalaki din or sabihin na alam niya ang doktrina, alam niya ang mensahe, alam niya kung ano ang pinreach ni Pastor. Pero sa lahat ng alam na yan, wala yung Jesus Christ mismo na natanggap niya sa puso niya. Dahil pa kaya yun? Ano kaya ang magiging resulta niyan, mga kapatid? Imagine mo na may tinitingnan kayong picture. Group picture. Lahat masaya sa picture. Everyone is smiling. And then suddenly someone says, wala yata. Ay, wala si ano sa picture na to. Lahat ang ngiti ha, lahat nandun. Pero wala si ano. Merong isang tao na wala doon. At alam mo, lahat ng mga mata magpupos at hahanapin yung nawawala na yun. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit kaya siya wala sa picture na yan? It will change the whole picture. And I want tonight, mga kapatid, maaaring simple lang itong binibitawan ng mga salita. Pero I want you to see the spiritual picture sa loob ng church.
na natutuon ka, you may have worship. You may have the song. You may have the praises. You may have the instrument, the guitar. You may have everything needed in worship. At sa worship, ang mga lyrics, kasama ang doctrine natin doon, kasama ang pinanampalatayanan natin doon, at meron tayong iglesia na sinisilungan. Pero wala doon yung Kristo na dapat sa Panginoon. Someone, capital S, someone is missing. Na hindi pala si Jesus ang nakasentro pala yung tugtog. Ang nakasentro pala yung lyrics lang. Ang nakasentro pala yung tinig lang. Yung boses lang, yung pinapakinggan lang, pinagtutuunan ng pansin. Hindi talaga yung dahilan ng kanilang ginagawa. So, without Jesus Christ, if Christ is missing, especially in our heart, do you think we can get something out of it? Or para tayong paikot-ikot lang? Yan ang gusto kong bitawan sa gabi nito. Ang buong katawan natin, kung bibilangin mo, meron tayong more or less 70 organs. 70 organs. Kapag naputol ang daliri mo, okay lang. Pwede ka bang mabuhay? Malayo sa pito kaya eh. Nagunutan, naglagas ng mga buhok mo, okay lang. Mabubuhay ka pa rin. Kahit di matanggal yung isang bato mo eh, yung kidney mo, pwede ka pa rin mabuhay. Pero tanggalin mo ang puso. Why missing? Lahat ng organ, kahit gaano ka-healthy yung organ, pag wala ang puso, patay. Sana mo ba niyo yung sinasabi ko ngayon gabi? Kahit na sa atin lahat ng ingredients sa church na to, pero wala ang Panginoong Jesus Cristo. Mga kapatid, patay. Because sabi ng prophet, okay, God loves me, sabi niya. But I found out, sabi niya, Christ is the heart of God. Yeah. Ang puso daw ng Diyos si Kristo. The heart of Christianity is Jesus Christ. Na siya dapat ay hindi pwedeng mawala sa ating kalagitnaan. Lalo-lalo sa puso ng mananampalataya. You cannot take Him away. You can take the Bible away. Pwede mong alisin ang Biblia sa church na to. Pwede mong alisin yung mga nagsudyaan sa gilid na mga babasahin sa church na to. Pwede mong alisin ang mga instrumento sa church na to. Pwede mong, wala tayong upuan sa church na to. Wala tayong pulpito sa church na to. Pero hindi mo pwede alisin ang Panginoong Jesus Cristo sa church na to. Kasi magiging pugot ang church na to. Wala itong ulo. The church is just gathering lang. No? Ang Bible, libro lang. Wala itong Espiritu Santo, letra lang. At pwede tayo mamatay. The letter killeth, sabi ng Bible. But the Spirit gives life. May buhay lang ang preaching kapag ito ay dinadaluyan ng banal ng Espiritu Santo. Nagiging totoo lang ang prayer kapag hinahatid ito ng banal ng Espiritu Santo. Kung ang prayer walang Espiritu Santo, words lang yan. Hanggang ceiling lang yan. Okay? Ayaw natin yun na ang church, gathering lang. Ang doctrine, mga si pastor, magtuturo si pastor, may PowerPoint mo si pastor. Pero information lang. Wala itong impact. Walang napuposisyon. Walang naayos. Kasi kulang. Kasi may missing piece. It is without Jesus Christ on the scene. No? Saan naabot kong bawat isa sa kabila? No? Kahit itong church na to, alam mo na muna kung itong nakita sa ito lang. Wala ito kahit anong sign. Meron pala, pero burado na. Siguro naabot na nila doon. Pero isang church building, pwede siya magkaroon ng napakagandang sign sa labas. Pwede siya magkaroon ng napakagandang choir. Pwede siya magkaroon ng isang powerful preacher. At pwede siya magkaroon ng mga miyembro na alam lahat ng doktrina. Pero alam mo,
wala si Kristo, hindi present si Christ, wala ito halos naguluhan. Kahit napakaganda ng church, mga kapatid. Kasi kahit sa panahon ni Jesus Christ, ang mga skriba at mga pariseo, meron silang hawak-hawak na scroll. Meron silang Bible, meron silang scripture na pinangahawakan. At ang sabi ko, meron pa silang pananambahan. Meron pa silang mga pananalangin. Pero nung tumayo si Jesus Christ, hindi nawawala si Jesus Christ, ha? Nung nandyan naman si Jesus Christ, hindi nila nakilala si Jesus Christ. Yan ang mahirap. Pabalik-talik ko naman, no? Nandyan siya, pero hindi siya nare-recognize. Nandyan siya, pero parang okay, ako po, okay. Kaya minsan sa camp meeting, hindi nila ma-recognize si Jesus Christ. Kaya minsan, ang worship, talagang masaya-masaya na sila ang worship minsan sa camp meeting. Pero meron kami nakitang brother, anak pa na niya sa magagawa, nakaganyan lang sa gilid. You have to recognize Jesus Christ. Kung nandito si Jesus Christ, aayos ka. Hindi ka, magtitiig ka. Kapag nandiyan ang hari, alam mo paano ka mag-rumispeto sa hari. Alam mo paano ayusin ang iyong pananalita, ayusin ang iyong pag-iisip. Alam mo ang hari na yun, alam mo ano mga iniisip mo. Alam mo ano, kasi ganun siya sa gitna ng mga pariseo. Alam niya ang mga nasa puso ng mga pariseo. Walang nakatago sa kanyang paningin. Lahat, mga kapatid. So, nandiyan si Jesus Christ, hindi nila recognize, mga kapatid. Hindi nila siya kilala. So, pwede ang isang relihiyon, kaya na actually, relihiyon ang tawag. Kasi most of the time, relihiyon lang talaga siya. Wala ang Panginoong Jesus Cristo. No? Kaya ang subject natin, without Jesus Christ. Ano kaya mangyayari sa'yo? Ano kaya mangyayari sa mensahe na dala-dala natin? Pwede bang i-flash yung from the message, it is the rising of the sun. Okay. Notice naman, itong mensahe. The very message of the gospel itself is to prove to the people that He is risen. Yan daw ang pinaka-mensahe. Yung mensahe binigay, para patunayan sa Moriones Church na buhay ang Panginoon. Siya nagbangon ng muli. Hindi siya patay. He is alive forevermore. That's why when you sing Hallelujah, we glorify His name because He is alive. He is here. Sabi niya, go tell my disciples that I am risen from the dead. And I'll meet with them to confirm this to them. Kaya sabi niya, mag-aral kayo sa buong nasyon, mga bansa. Bautismuhan mo sila. At lahat na gagawin mo na ito, kasama mo ako, sabi niya, di ba kanina? I will always be with you. Even in the last day. Kaya sa huling panahon, sisinag ka ulit ang sangliwanag sa buong mundo. And I will prove to my disciples, go tell them that I am not dead. Hindi siya nawawala. So hindi problema kung nandiyan si Jesus Christ. And I'm not at the vision. Yan lang sinasabi niya. But I am a living Christ. I'm with them. Take this message to my disciples that I am risen from the dead. The gospel. Good news. You say, is that right? Next. Sabihin siya in Hebrews 13:8 na He is the same yesterday, today, and forever. At kinakausap tayo ng Panginoon dito na tayo na nakikinabang sa mensahe nito. Ay kailangan patunayan na yung buhay na yun ni Jesus Christ ay nasa atin. Hindi ito nawawala sa atin, hindi. Nasa atin. We are the beneficiaries of this life. The life, there never was a life. Live like it. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, noong mula noon, hindi mo pa nakilala ang Panginoon, you are living under a different name or your own name.
Pero nung nakilala mo na ang Panginoong Yesus Kristo, hindi mo, sabi niya, mabuhay ka sa pamamagitan ng pangalan na yan, hindi mo pa nagawa yan dati. At walang katulad yan. He was the Son of God and He died and shut it out, but when He raised again from the dead, on Easter morning, then we, as His servants, are commissioned by Him to go into all the world and to bring this good news to every person that He is a living. And how can we do it? By word only, sabi niya. It is written, the gospel came not by word only, but through the power and the manifestation or demonstration niya of the Holy Spirit to prove that He is alive. Idali mo ako sa 64. Ayan. At gawin na natin 65 para kalisa natin. Ito yung halaga, yung essence, bakit tayo may mensahe. Sabi ni Brother Branham, the very essence, ang pinakalayunin, pinakadahilan ng mensahe ay madeklara natin na hindi siya patay. Hindi siya nawawala sa ating buhay. We cannot live. You say you're a Christian, ibig sabihin, you are Christ, I-am. Christ, I am natin. So, without Christ, I am natin. Ibig sabihin ng Christian sabi, dahil ginagawa niya ni Pastor Rufi sa amin Christian ka kasi without Christ, I am natin. Christian, sabi niya. So, kailangan natin napapatunayan lagi na hindi siya patay. Minsan akala mo Christian, dapat ba patay sa buhay mo si Christ? So, hindi natin hayaan mga kapatid na wala si Christ. Tayo ay beneficiary niya at naikinabang tayo sa kanyang pagkabuhay na maguli. I'm afraid. 66. Last quote dito. I'm afraid today that too many of us are not getting people to Christ. Hindi daw natin nadadala ang mga tao, mga mahal natin sa buhay, makakilala natin kay Kristo. Na sana yun ang pinakapunto ng ating buhay. Dalhin sila kay Kristo. Kaibigan mo man ng malayo, matalik, malapit. Dalhin mo sila sa katotohanan. Mag-effort ka. Dalhin sila sa katotohanan. Imbes na dalhin sila kay Kristo, dinadala mo sila sa church lang o kaya sa mga teorya lang. Pero sabi ni Brother Branham, we must get them to Christ. He is the only one and the only one that has life. He that has the Son has life. Yes. And he that without the Son doesn't have the life. Kaya pag without Christ, without the Son, wala rin tayong buhay na in-expect ng Panginoon sa atin. So, mga kapatid, isa yan sa isang bagay na gusto natin malagpasan sa church na ito. The greatest tragedy here is that the world doesn't know Jesus. Maraming tao hindi talaga kilala si Jesus. No? Ang pinaka-trahedya sa totoo lang, nasa church ka, alam mo ang doktrina, alam mo ang mensahe, at minsan, didepensahan mo pa yung katotohanan ng mensahe, pero kung tutusin, wala talaga si Kristo. Posible ba yun, Pastor? Na didepensahan mo ang mensahe, alam mo ang doktrina, pero wala pala yung didepensahan mo doon. Bigyan ko yung example. Minsan may napanood ako sa isang article or documentary kung paano gumawa ng gamot. Alam niyo siguro yung gamot? Mga tableta. At yung nagsasalita, nagulat kasi ako sa muling tanong. Maraming tanong nung nag-interview. Paano ito gawin? He's in the medical field for 24 years. So, tagal na. No? He knows the ingredient ng tableta na ginawa niya. Memoryado niya yung dosage kung gano'n kadami. No? At kaya niya ituro paano ito gawin. Pero sa huli, tinanong siya, iniinom mo ba yan?
Sabi, hindi. Kasi wala naman gano'n sa akin. Gano'n, ano yan? Ibig sabihin, ang tao, pwede nang basahin ng Bible, pwede nang malaman ng mensahe. Pero kung tutusin, hindi ko talaga niya natikman. Kumaga, ngayon isang bata na binasa niya kung ano yung honey. Ano gusto yung honey? Anong lasa ng honey? Matamis. Okay. Totoo lang, hindi ko alam ang lasa ng honey dati. Sasabihin lang ng matanda o kaya ng tita ko. Kasi pang social yung honey dati. Di ba? Totoo lang, pag sinabi niya, may honey ka sa bahay na social mo naman. Di ba lang kayo, accessible na ang honey. Kaya lang ako nakatingin ng honey, ito lang, may trabaho na ako. Pero noon, di ko nakatingin ng honey. No? Hanggang peanut butter lang tayo. Hanggang peanut butter lang. Hanggang sa lang. Ngayon ko na lang, kailangan siya. Kung di ko nalagay ng honey. Kasi saan naman talaga. Pero ang sinasabi natin, matamis daw yung honey. Pero, okay, maniniwala ka sa sinabi. Pero, kahit na sinabi ng matamis, at agree ka doon ng matamis, maliban na lang na matikman mo talaga, doon mo masabi matamis. Diba? Psalms 34, verse 8. Sabi ng ni David, "Oh, taste and see that the Lord is good." No? Hindi sinabing read and see. Hindi sinabing agree and see. Okay, sinabi ng matamis, kumain ako. Pero sabi ng David, tikman mo. Maranasan mo. Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi mo lang babasahin yung testimonya niya. Kailangan maranasan mo rin yung testimonya niya. Kahit marami nag-testimony na, pinagaling ako, maliban na lang na pagalingin ka rin. Amen. Kahit sabi niya, niligtas ako ng Panginoon. Ang kalyo ko ay talaga ready for the rapture. Maliban na lang din talaga na maramdaman mo yan sa puso mo. Masampalatayanan mo yan, kapatid. So that's the essence of it. Na maranasan mo si Kristo na hindi siya patay, buhay siya, kapatid. At kailangan mo siya sa bawat bahagi na yung buhay. Sabi si Amen. We have to prove to the world that He is alive. That you are not living without Him. Yes, you might live with the name Message Believer. You are living with the name Christian. You are living with the name Bible Believer. But still, you need Him personally. Siya pa rin kung kailangan mo. Personal mo siyang maranasan. Kapatid, kahit anong sabihin mo na, kasal na ako. Pero wala akong wedding ring. Naniniwala ka na siya. Ngayon ka lang nila nakita. Ito. Kung magmamasdan yan yung sin-sin. Kahit anong sabi mo na, pinasal ako sila dito, ganyan. Pero yung wedding ring, karaniwan, hindi na kahanapin. Mga kapatid. Because that wedding ring is a symbol. No? Mga kapatid, mayroon kang pinag-desisyonan sa iyong buhay na pinangahawakan mo. Speaking of wedding ring, may nakita rin akong isang jeweler, binata ito, at sa totoo lang, bumana ako sa kanya, because isang tingin pa lang ito sa isang sing-sing, alam niya kung dito o hindi. May mga ganun pala, no? He's expert. No? Kanina lang, sabi ni Brother Bert, doon sa Tagilog, tingin niya lang sa sako, alam niya kung tama yung timbang. Okay, hawakan niya yung sako, tama yung timbang ng ulit. Kasi expert siya doon. Alam niya kung durog, alam niya kung basa. So itong binatang ito, wala kong asawa. Mga kapatid, alam niya yung ginto. At mga kapatid, everything about the gold, alam niya. Everything about jewels. And the makeup of the gold, the wedding rings, and alam niya agad kung mga magkano yung gintong ito. He knows the price because he sold hundreds of wedding rings. Pero kahit alam niya yung wedding ring, pag hinarap mo sa kanya ang isang husband na ikinasal na may suot ng wedding ring, tingin mo, alam lang niya yung wedding ring, pero alam ng asawa, na nakapangasawa, na sinuot yung wedding ring, kung ano talaga ang pinaka-purpose ng wedding ring.
So sana nakikita niyo mga kapatid na it's not about what you know, but it's about what relationship you build with Jesus Christ. It's not about what you know about Jesus Christ. It's about your relationship with Jesus Christ. It's not about the Bible, but who is the author of the Bible. Yeah. The prophet said, kahit alam mo ang buong Bible, pero hindi mo alam ang author. At wala kang relasyon sa author. Mga kapatid, wala tayong pinagkaiba sa mga theologians na alam lahat about Jesus Christ, pero walang karanasan, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, ang inalap niyo sa ni Brother Branham, yes, yung isa may theologian na ang dami ng plaka, ang dami ng certificate. Diba? Si Brother Redman? Ang dami! PhD, Doctor of Divinity, years ng kinolekta. Ang dami ng mga seminars, theological class na sinalihan, at course certificate nilagay sa pader. Pero lumapit siya kay Brother Branham, isa ang tanong niya. Brother Branham, umiyak siya. Kahit napakarami kong tropeyo, napakarami kong mga nakalagay sa pader, alam ko wala pa sa akin ang Holy Spirit. Kasi it's not by this. It's by this. Mga kapatid, napakahalaga niyo makita sa gabi nito. Napakasimple. Pero mga kapatid, ayaw natin na maging religyoso ka lang sa church na to. Okay? Ayaw natin na maging religyoso ka lang. Kung titignan mo yung sinabi ni John sa John 20:31, sinulat na ito para sumampalataya ka na si Jesus na ang Kristo, ang anak ng Diyos, at pag ikaw ay sumampalataya, sabi niya, ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yung buhay na yun ay hinahanap natin. Hindi kailanman binigay yung Bible para punuin lang yung isip natin na para mag-aalala ka kasi hindi mo alam yung Bible verse na yun. No. Mag-alala ka kapag hindi mo siya kilala personally. Ulitin ko, mas mag-alala ka kapag hindi mo siya kilala personally. Personally, mga kapatid. No? Hindi ito, kailanman hindi binigay ang message sa atin para palitan ng Bible. Pero binigay yung mensahe sa atin para mas ihayag pa si Kristo. Bibili ka. To reveal Christ. Because Christ is the mystery of God revealed. At nandun yun sa mensahe na yun. At kung wala yung Espiritu ng Panginoon, totoo lang wala yung mensahe na yan. Pero I believe, tinagam ko yung mensahe na yan, mga kapatid. Kasi gusto pa ng Diyos, makilala mo siya. Nandiyan ka ba? Binigay sa iyo ang mensahe na yan para mas makilala mo siya. Hindi siya maging palugbong na para hindi mahayag sa iyo. Pero kapatid, without Christ, it's just a religion. It's just a tradition. But with Christ, then you will see a transformed life. Isang buhay na binago. Sabi sa Amen. Napakahirap na ang mensahe wala si Kristo. Lalo na ang hirap manalangin na wala ang Espiritu Santo. Ngayong gabi, mananalangin tayo. Mananalangin ba tayo ngayong gabi? We will pray heart to heart with the Lord. Okay? May tanong ako sa inyo. No? Wala akong pinapatukulan kahit sino man. Kung ang isang taong makasalanan, base sa pagkakalam ko sa Bible, dahil tinanong dito sa akin minsan sa YouthGov, kapag po ba, sabi ng kabataan, ang isang makasalanan, lumapit sa Panginoon. Hindi pala lumapit, manalangin sa Panginoon. Di ba alam kung sa bayo, may nakilala siya. Alam ko kung makasalanan siya. At lumapit siya sa Panginoon, nanalangin siya sa Panginoon, papakinggan ba siya ng Panginoon? Hindi ko. Kapag po makasalanan, alam niyang makasalanan, lumapit
at nanalangin sa Panginoon, hindi sinabi mo, nasa church, nasa labas ng church. Ang tanong lang, makasalanan, nanalangin, sasagutin ba ng Diyos? Sagot ng pastor, hindi. Hindi siya sasagutin. Hindi siya sasagutin or diringgin ng Panginoon. At it's a quiet crowd. Pinaliwanag ng pastor, tandaan mo, ang isang makasalanan. Okay? Ang kapatawaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kamatayan, separation. Ang isang makasalanan, nahiwalayan sa Diyos. Pwede ko, ang isang makasalanan, nahiwalayan sa Diyos. Hindi niya kayang dumirekta sa Diyos. Yan, nalilinaw na. At alam ko na kung saan papunta. Ito yun. Sin separated a sinner or a man from God. At anong kailangan para mapakinggan siya ng Diyos? Merong pumagitna. Ang tawag doon, mediator. Pumapagitna between man, sinner, and God. Ibig sabihin, yung trabaho ng pumapagitna, tanggapin yung dalangin ng makasalanan at iyon kanyang ipapasa sa Diyos para makarating yung panalangin. Ang tawag doon, mediator or high priest. At praise God, diniglara ni Pablo sa unang Timoteo 2:5. Merong isang tagapamagitan na pag nanalangin yung makasalanan, kukunin niya yung panalangin para makarating sa Diyos. Basahin natin. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Na kung wala si Kristo Jesus, lahat ng panalangin mo ngayong gabi hanggang bubog lang. Hindi mo pwedeng i-set aside si Jesus Christ whenever you pray. Paliwanag po? Hindi ka pwedeng manalangin na para bagang you are just performing a prayer here. No! When you pray, you need the Holy Spirit of Christ. You have to have the Holy Spirit sapagkat yun ang pinakapunto bakit ka nanalangin. Kasi meron ng Holy Spirit. Ginagabayan ka ng Holy Spirit. Hindi tao ang magdadala ng panalangin. Hindi rin yung prayer mismo ang magdadala ng panalangin. Walang anumang gawa na pwede magdala ng panalangin sa Diyos. Maliwang i-recognize mo yung ginawa nito sa'yo. At sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Sana mo maliwanag sa ang gabi nito. Amen? Amen. Si Jesus Christ ang kailangan mo. So you cannot pray, you cannot have a message without Jesus Christ. You have to have Him. Nalala mo yung sinabi niya sa John 14:6? Nalala sa anak ko yun? Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, din kayo, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Wala daw, actually mali ang Tagalog na ito eh. Kasi ito ay Philippine Bible Society, Trinitarian Catholic. Englishin mo yan, tignan mo yung pinagkaiba. Hindi magkaiba. No? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Siya daw yung daan papunta sa Father. Pero tingnan mo yung ginamit. No man comes. Ibig sabihin come, lapit. Lapit ka. Pati ang kanon, sino man ay hindi makakaroon. Pinag-iwalay kasi nila ang mga anak eh.
Tingnan mo, ang paroroon is go. No man, go! Paroroon eh. Ibig sabihin, ang Father daw, nasa ibang lugar. Kasi paroroon, ibig sabihin, paroroon, dito, hindi, ang paroroon, ibang direksyon yun eh, kasi paroroon eh. Doon, at dito, magkaiba yun. Pag in-English mo yan sa King James, come. Ando na Father. Bakit come? Kasi ang Father nasa kanya. Hindi niya pupuntahan kung saan. Kaya pagkatapos yan, sasabihin pa ni Felipe, if you have known me, you should have known my Father also. Sabi niya, pinapaniwala niya dito. Kung nakikilala mo ako, nakikilala mo ang Ama. Hindi siya na lang, kasi sabi ko, hindi ako gano'n kakampante sa Tagalog. Kung nakikilala mo ako, nakikilala mo ang Ama, and from henceforth, you know Him, and have seen Him. Kung nakilala mo ako, magmula ngayon, dalawang bagay. Kilala mo na rin yung Ama, know Him, at nakikita mo na rin ang Ama, kasi nakilala mo ako. Hindi niya dinidirect kung saan ang tao. Whosoever comes, sabi niya, I am the way, the truth, the life. Whosoever wants to come to the Father, kasi nasa kanya kami. Except by me. Kaya, makulit itong si Felipe. Sinabi na nga niya dito, so sabi niya, Lord, show us the Father, and it suffices us. Pakita mo sa akin naman. Sabi ni Lord, kakasabi ko lang eh. Kakasabi ko lang, na pag nakita mo ako, nakikita ka ma, nakilala mo na naman. Pinulit ni Lord, have I been so long time with you? Tagal mo na ako kasama, Felipe. And yet, has thou not known me, Felipe? Hindi pa ako nakilala. Ang hinahanap ni Felipe, Ama, ang sinasabi ni Jesus, ako. Ang tagal mo na ako nakikilala. Ang tagal mo na ako kasama. Hindi ba lang? He that has seen me, has seen the Father. Sino man ang sabihin, have seen, shows the Father, kasi nasa akin ang Ama. Hindi ka pwedeng pumunta kung saan. Nasa akin ang daan. Nasa akin ang katotohanan. Nasa akin ang buhay. At nasa akin din ang Ama, kaya come to the Father, except by me. So ako ay hindi pwedeng mawala. Sa sinabi ng buhay mo, patawarin tayo ng Diyos. Kung may mga punto ng buhay na siniset aside mo si Jesus Christ. Patawarin tayo ng Diyos na may mga desisyon ka sa buhay na parang mag Lord, huwag kang makialam. Kaya mo. No. Patawarin tayo ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin kaya ito nang wala ang Panginoon. Hindi mo kayang manalangin talaga eh. May mga panalangin na sobrang lalim sapagkat sobrang din yung sakit, sobrang din yung hirap na sabihin sa Panginoon. Pero alam mo, may banal na Espiritu Santo na kanyang basahin ang mga bagay na hindi mo masabi. Na iyak ka na lang. Luluha mo na lang. Pero praise God, Romans 8:26. Sinasabi na ang Espiritu Santo, mga kapatid, tinutulungan kang manalangin. Ayun. Likewise, the Spirit also helps our infirmities. Yung mga hindi mo kaya ng dalangin, madalugyan natin. Para mas makita. Ngayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi masaysay sa pananalita. Huwag kang kabahan na hindi ka marunong manalangin. Mas kabahan ka na nanalangin ka wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kasi kung saan na yung pupunta. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. Sino unahin natin? Know your priority. It's not what you will say. It's when you say it, who is with it? Who is behind it? Kasi nandiyan sa 27 yan, sabi mo. At ang nakasisiyasat ng mga puso. So, alam ng Panginoon kung anong puso mo. Lord, gusto ko manalangin. Gusto ko manalangin ang totoo sa iyo. Alam mo ang nasa puso ko. Alam mo, nakakaalam ka kung ano ang kaisipan.
at ng Espiritu. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Lord, baka sa oras na ito, mali yung panalangin ko. Pero Lord, kung mananalangin man ako, lukuban ako ng banal na Espiritu na ayusin, pag sinabing ayusin, maging kalinya ng kalooban mo, hindi kalooban mo. Kahit kasi manalangin ka, kung kalooban mo lang yan, at hindi kalooban ng Diyos, kapatid, mahirap mag-expect. Mahirap. But you can really expect na alam mong ang Diyos ng kapatid. Kaya nga, like ko sinasabi ko minsan, it's not how you pray. No? Because prayer is not merely speaking. Akala nila prayers, magsalita ka lang ng magandang salita. It's not. Ang prayer, if you want me to define a prayer, it's the Holy Spirit praying for you. Yeah. Yun talaga prayer. Sabi ni Brother Branham, it's not you praying, or it's not a genie na parang si Lord ay ginagawa mong genie sa prayer mo. Kundi, mas sinasabi mo kay Lord, Lord, yung kaisipan mo, ihulog mo sa kaisipan ko. Para maging pareho tayo ng kaisipan pag tayo nanalangin. Or kapag ako inanalangin, hallelujah, sana nagkakabutan tayo mga kapatid. Kasi, walang prayer na nakakaabot sa Diyos sa Ama, maliban na yung banal na Espiritu Santo. Yung iba hindi ito mapaniwalaan eh. Hindi mapaniwalaan niya, talaga, kailangan ko pala ng banal na Espiritu Santo para makarating. Ephesians 2, verse 18. Sabi ko sa inyo, walang panalangin nakakaabot, maliban na lang may Holy Spirit. Sapagkat sa pamagitan niya tayo may pagpasok. English mo yan, access. Access yan, no? Ang isang access, channel, daan. So ang access mo, isang spirito lang, papunta sa trono ng Diyos, Father. Isang spirito lang. Doon ka lang talagang tagos dun sa bubong kapag nilakipan ang prayer mo ng spirito ng Diyos. Ano ba kayo? Pero mga isa na relihiyon ka lang. Okay ba? Walang habas silang magsasabi na ang Diyos ay aking Ama. Ama. Minsan challenge ko yan. So sabi ko, ang Diyos, Ama mo? Oo, sabi ko. Okay. Then, paano mo siya naging Ama? Anak niya ako, sabi niya. Anak ako ng Diyos. Yan sabi mo. Oo. Pero ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng salita ng Diyos? Paano mo naging anak? At paano mo siya naging ama? Ibig sabihin na, nagbigyan mo ako ng verse. Kasi kailangan, pag theology kasi, mga kapatid or Bible truth, ang pinaka-authority, hindi yung sinabi mo. Yung sinabi ng salita ng Diyos. So, paano mo sabihin sa akin na anak ka ng Diyos? At siya yung ama mo? Na pwede mo siya tawagin ama personally. Hindi mo masagot. Kung sabihin sa kanya, ano ko kaya kong sabihin? Na ang ama ko yung Diyos. Ang hindi sa pagalingan, pangulungan. Pero ito kasi nilalang ng Panginoon sa akin. At hindi, kahit alam ko ito, kung wala naman ako nito, hindi ko na siya pwede tawagin ama. Saan? Ano yung sabihin, brother? Kahit alam ko itong verse na to, pero wala sa akin to, hindi ko pa rin pwede tawagin ama. Yeah. Kasi ang laman ng verse na to, Roma 8:15. Roma 8:15. Ang sabi dyan, for you have not received the spirit of bondage again to fear. Okay, huwag tayo mag-focus dyan. Pero ang natanggap mo ay spirit of adoption. Kailangan may matanggap ka. Kasi pag natanggap mo itong spirit of adoption, pag pumupok ng Diyos sa'yo, kinumukpok ka ng Diyos bilang anak. Ibig sabihin, doon ka pa lang whereby we cry, Abba, Father. Doon mo lang siya matatawag na, Aba, aking Ama. Kapag meron kang natanggap na spirit of adoption, makikilala ng Spirito ng Diyos na
ng anak, ng pagiging anak. Ano ba ang spirit of adoption, Pastor? Holy Spirit baptism. You were baptized in the water in the name of Jesus Christ. Your life was cleansed, sanctified. At kapag malinis na ang iyong buhay, malinis na ang iyong pamumuhay, babautisman ka ng banal na Espiritu Santo, mananahan siya sa iyo. You receive the spirit of adoption. Kinikilala ka ng Panginoon na yan ang aking anak. Anak ko yan, pero nasa Kanya ang Espiritu ko. Kaya paano yan manalangin? Ako yan. Paano yan magsalita? Ako yan. Paano yan kumilos? Ako yan. Paano yan manuot? Paano yan makipag-usap? Paano yan mag-Bible study? Anak ko yan. Kaya pag tumawag yan, Abba Father, sasagutin ko yan. Kasi ang Espiritu niya, Espiritu ko. Ngayon kapatid, sabi ko, hindi ko pa naman. Kahit alam ko yan, pero hindi ko natanggap yung Spirit of adoption. Sabi ko sa iyo, ang tanong ko sa kanya, gusto ko malaman kung paano tanggapin ang Spirit of adoption. Pag-practice mo ka sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Pagsimula ka sa justification. And then, pagkatapos, hayaan mo ang Diyos i-sanctify ka niya. At kapag karapat-dapat ka na, makita niya na ang buhay mo'y malinis. Now, ang Diyos ay mananahan sa isang malinis na sisidlan. Babautismuhan ka niya ng banal na Espiritu Santo. Nandiyan ba kayo? Sana maliwanag sa gabi nito, mga kapatid, kung anong pangailangan ng church. Alam mo nung ini-study ko to, sinasabi ako nung, may nagsasabi sa akin, no? Sabi, meron isa sa atin, or dalawa na to, hindi kita kilala, pero ito yung pangailangan mo malaman. Ito kailangan mong siguraduhin. Na, sa totoo lang, kapag ikaw ay may banal na Espiritu Santo, hindi kailanman didistansya ang Diyos sa'yo na sinabi niya, I will be with you always, even in the end of the world. Bakit? Kasi nasa iyo ang Espiritu Santo niya. Kaya kahit anong mangyari, you cannot live without Jesus Christ. You cannot live without Jesus Christ. Sabi sa Amen? So, ang gabi, lumalalim mga kapatid. Pero as on my final verse, Colossians 3:17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, in Jesus' name, before everything you do, no, He is teaching, sinasabi ni Pablo that everything we should do be under the authority, the name, the character, the will of Jesus Christ. So when we pray, the name of Jesus Christ. When we preach, the name of Jesus Christ. When we serve, we do it in the name of Jesus Christ. When we work, we are working as an ambassador of Jesus Christ. So ang ating buong buhay, you cannot live without Jesus Christ. Sinasabi ng Bible na yun. So, what is something that we have to remember? Hindi ko to, sinishare sa inyo, mga kapatid. Para tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi na, alam ko ba ang mensahe? Hindi yan tanongin. Alam ko ba ang mensahe? Hindi yan tanong. Ang tanong, kilala mo ba talaga si Jesus Christ? Yan ang pinakatanong ito. At kung hindi mo siya kilala, Lord, magpakilala ka sa akin. I want to know you more. Deep within my soul. I want to know you. Alam mo na yun? Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, stirs up within me. Mahalungan sa buong pagkatao. Pagkakilala yun. Oh, I want to know you more. Hindi na tanong dito kung attendance-wise, 100%, lagi ka nandito dito. Hindi na tanong. Hindi na tanong na kaya ba i-explain ng Godhead, kaya ba i-explain ng mga ganitong doktrina. Ang pinakatanong, nanahan ba, nabubuhay ba sa iyong Panginoon? Yan ang pinakatanong talaga. So, lang, kahit sa ministerial meeting, kahit na mag-presenta ang napakagaling ng mga ministro, pero kung hindi naman namin nararamdaman na nabubuhay ang Panginoon sa Kanya, kung dito lang, kapatid, yun ang pinaka-bottom line ng lahat, is to know Jesus Christ. Amen. John 17 verse 2.
Napabalik ko ng verse noon nung nagsisimula ako sa message. Kasi dito ko hinugot ni Lord from Trinitarian to the one true God. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Alam dalawa, pero yung end niya, mga kapatid, isa lang yan. Kaya ang end magkasama yun. Parang, I am the way, the truth, and the life. Isa lang din yun At yun ang buhay na walang hanggan. Hindi yung perfect attendance ka, hindi yung ang galing mo umawit, ang galing mo tumugtog, ang galing mo mag-preach. Ang life eternal is to know thee, the one true God. And Jesus Christ, whom thou hast sent. So, sana mga kapatid, sa gabi ito, na nagbigay ng kahulugan sa atin. Bakit hindi pwede tayo mabuhay nang wala ang Panginoon Jesus Christ? Hindi natin yun. Without Jesus Christ, we cannot make it, mga kapatid. Hallelujah. So we need the Lord, we need His life, we need Him personally. Sana ngayong gabi sa paglulog natin, siya hanapin mo. Siyang hanapin mo natin. Sapagkat buhay na natin. Tayo natin tumayo. Pagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Christ, iyak mo. I want Gusto mo makilala ang Panginoon. Yung kauhawan mo, makilala ang Panginoon. Oh, I want to know you. And I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Lord, kung makilala ka sa akin. To know you. Or kung meron dito na hindi ka pa lubos na kilala. Nandito lang dahil kilala ang pastor, kilala ang mga magagawa. Give us, Lord, the desire to know you more. This is the real essence of this message. Na ikaw ay buhay at hindi ka patay. Lord, maraming mga believer believing yet no experience. But Lord, gusto namin hindi lang kami sumasampalataya kundi buhay maranasan ka namin na ikaw ay Diyos na kumikilos sa aming kalagitnaan. Ibuhin mo ang bawat isa. Pagutin mo ang bawat isa. Marami kami tunay na dapat ihingi ng tawad sa iyo dahil maraming beses. There are lots of substitution na nilalagay ng kaaway para may isang tabi ka namin. Kaya naisasantabi na namin ang Bible, naisasantabi namin ang mga mensahe. Madali namin i-set aside, itabi ang mga dapat namin gawin. Pero patawarin mo kami. Ang dami namin mga nakakaligtaan. Lord, help us to know you more. Huwag ka namin kailangan ng limitasyon sa aming mga paningin. Hindi siguro dahilan. Bakit? Ang Israel noon na nasa wilderness, kaya na lang silang magreklamo. Kaya na lang ang kanilang unbelief sapagkat kulang sa karanasan sa iyo. Hindi kulang lang sa miracle, pero kulang sa karanasan. Kasama ka sa kanilang mga buhay. Or, given this message, may minsan ay binigay sa amin at minsan pang pinatunayan mo, ikaw ang noon, ngayon, magpakailan mo. Lord, ang prayer ko,
maranasan ka ng mangyari nito. Basagin mo ang dapat mo basagin, Lord, ng mga hadlang, mga idols between us and you. Mga kabisihan, mga alalahanin. Basagin mo, Lord. At gusto namin maging mas malinaw ka sa aming harapan. Hindi lamang sa pangalan ng relihiyon, sa pangalan ng mensahe, Panginoon. But as a person, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba? Tulungan mo ba isa na Lord, maabot namin ang dapat namin maabot sila dito. At Lord, patawarin mo kami sila ng aming mga pagkakulo. Lord, sa iyo namin inaasang gabi ito sa aming panalangin. Abutin namin ang dapat na abutin. At Lord, kung sa aming panalangin, makita mo kami mga kahinaan at tulungan mo kami. At manalangin kami na kasama ka. Ikaw ang manalangin para sa hindi namin sarili lamang na mga pangamba, sariling problema. Minsan na mas na-emphasize ang problema kaysa ikaw na nag-take control sa aming mga panalangin. Na para magkatapunan ka ng problema. Hindi. Gusto mong buhatin kasama namin ang problema ito. Samahan mo kami Panginoon sa panalangin ngayong gabi. Sa aming Panginoon. Sa iyo umauwi lahat ng kapulihan at inaasang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Amen. Tayo natin mga kaupo. At tayo magbabasa ng prayer request.